أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ng Allah, ang ating pong paksa na pagsasalu-saluhan sa araw na ito ay ang patungkol sa inggit. Na ang bagay na ito ay dapat nating pagtuunan ng pansin o dapat pahalagahan ng isang Muslim upang maging maayos ang kanyang pamumuhay, upang maayos ang kanyang relihiyon at kanyang pamamalagi sa mundong ito, lalong higit sa kabilang buhay. Ang pagiging malinis ng isang Muslim o pagiging malinis ng kanyang puso mula sa anumang sakit o mga masasamang bagay na nakakapagbulag sa kanya, nakakapagpabulag sa kanya mula sa mga ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama sa sakit na ito, sa sakit ng ating puso, ay ang tinatawag na hasad o inggit. Katotohanan, kapag ang inggit ay manatili sa isang puso, tiyak na ito'y masisira at sapat ng kasamaan na silang mga may inggit sa kanilang mga puso dahil ang kanilang inggit ay masisira hindi lang ang kanilang sarili, bagkos ang kanilang relihiyon, pati na rin ang ugnayan nila sa ibang mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinamuhian niya ang mga taong may inggit sa kanilang mga puso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. O kanila bang kinaiinggitan ang mga tao sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga biyaya? At sa hadith naman ay pinatutuhanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanya ring kinamuhian ang inggit at kanyang ipinagbabawal at inutos sa atin. Inutos sa atin na ito ay layuan. Kanyang sinabi, la tahasadu. Huwag kayong mainggit sa bawat isa. At katunayan, ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam at inutusan tayong lumayo sa sakit na ito dahil alam niya ang matindi at mabilis na pagkalat nito sa mga tao at sa mga pamayanan. At dahil alam niya ang dulot nito ay ang pagkawasak at pagkasira ng maraming mga tao. Kanyang sinabi sa kanyang kahulugan, umabot na sa inyo ang sakit. Umabot na sa inyo ang sakit ng mga sinaunang nasyon, ang inggit at ang galit sa isa't isa. Mga alipin ng Allah, ano nga ba ang hasad o ang tinatawag na inggit? Ito ho ay ang pagkadismaya o di pagkatuwa kapag nakita mo ang isang tao o ang iyong kapatid ay tumatamasa ng isang biyaya o mayroon siyang biyaya na wala ka. Ito man ay gustuhin mo mawala o hindi mo gusto na mawala sa kanya itong biyayang ito.
At katunayan, isa ito na sa dapat nating malaman, mga kapatid. Isa itong dapat nating malaman na siyang pinakadelikadong sakit ng ating mga puso, sa ating mga sarili, at pati na rin sa ibang mga tao. Kaya naman, aalamin natin ang mga masasamang dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit ang isang tao. At ang pinaka masama at pinakamatinding nagdudulot nito ay ang pagkagalit at pag-aaway-away ng bawat isa. Kapag sinaktan ng tao o kapag sinaktan ng isang tao ang ibang tao, ay kamumuhian niya siya. Kamumuhian niya ito at magagalit siya sa kanya. At kapag magalit siya sa kanya, gugustuhin niya sa tao na iyon ang masamang bagay, na kung saan kalaunan ay gugustuhin niyang mawala kung anumang mga mabuting bagay na mayroon sa taong ito. Isa sa mga dahilan, mga alipin ng Allah, isa sa mga dahilan ng inggit ay ang takot na mawala ang isang mabuti. At kadalasan, nangyayari ito sa pagitan ng dalawang tao na parehong nilang gusto ang nag-iisang bagay na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ala ba'duhum ala ba'd. At katotohanan, karamihan sa mga magkakasama o magkakasosyo ay naglalamangan sa isa't isa. Ang mga halimbawa, mga alipin ng Allah, ay kapag ang mga asawang babae ay nag-aaway sa kanilang asawang lalaki. Kapag ang mga anak ay nag-aaway dahilan sa atensyon o pagmamahal ng kanyang mga magulang. Kapag ang mga empleyado ay nag-aaway dahilan sa promosyon. Kapag ang negosyante ay nag-aaway sa pagitan ng kanilang customer. At marami pang iba. Ang kanilang parehong pagkagusto sa isang bagay ay nagdudulot ng inggit sa bawat isa. Nagsisikap ang bawat isa sa kanila na makuha ang mabuting bagay na yaon. Ang bawat isa sa kanila ay natatakot na maunahan o malamangan ng kanilang karibal. Ang bawat isa sa kanila ay hindi hahayaang maging mababa ang kanilang posisyon o imahe dahil sa pagkatalo nila sa kanilang karibal. Una, mayroon hong mga alipin ng Allah, mayroong 3 uri ng inggit na dapat nating malaman bilang mga Muslim. Una, ang kainggitan ng isang tao, ang ibang tao, dahilan sa ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya. At ito'y papangarapin niya na mawala o maglaho sa mga kamay ng mga pinagbigyang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyon. At hanggang hindi na niya pangarapin ito, bagkus sasaktan niya pa ang kanyang mga kinaiinggitan sa pamamagitan ng kanyang dila, sa pamamagitan ng kanyang puso, dila at katawan. At katunayan, ito ho ang pinakamasamang inggit. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. O kanila bang kinaiinggitan ang mga tao para sa anumang ipinagkaloob ng Allah sa kanila mula sa kanyang biyaya? Ngunit katiyakan aming pinagkaloob sa mga angkan ni Abraham ang kasulatan at karunungan sa larangan ng relihiyon at naipagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian.
Pangalawa, mga alipin ng Allah, ay ang pangarapin ng isang tao na manatili ang kahirapan sa mga tao. Ang mas gustuhin niyang maghirap, manatiling mangmang, manatiling mahina, at mababa ang ibang mga tao. At ang madismaya siya na o di niya magugustuhan kapag makakita siya sa mga tao na gumanda ang pamumuhay o umangat ang kanilang estado sa buhay. Papangarapin niya na sana ay manatili ang kahirapan, kamangmangan at kasamaan sa maraming mga tao. Pangatlo, ito ang tinatawag na hasadul ghibtah. Ang inggit na tinatawag na ghibtah, ito ho ay ang papangarapin ng isang tao na magkaroon siya ng tulad ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga tao, at di niya papangarapin na mawala iyon, o di niya papangarapin na mawala sa kanila ang mga biyayang ito. At ang inggit na ito ay hindi ho masama, lalo na kapag ang intensyon niya ay alang-alang sa pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Hindi maaari ang pagkainggit maliban sa dalawa: lalaking binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan at kanya itong ginamit sa tama, at lalaking binigyan ng karunungan, kanya itong isinagawa at itinuro. Itong inggit na tinatawag na ghibtah, na kung saan ang taong mainggit sa ganitong paraan ay katunayan siya ay marangal. Gusto niya ang mga mabubuting bagay, gusto niyang magkaroon nito, at gusto niyang mapabilang sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Ang ghibtah, mga kapatid, ito ay ang katangian ng isang mu'min o mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang ang hasad naman o inggit, ito ay katangian ng mga munafiqun o mga mapagkunwari. Katangian din ito ng mga kafirun o mga sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at di naniniwala. Ang ghibtah ay hindi nagdudulot ng pag-aaway o pagkagalit, habang ang inggit naman ay nagdudulot ng pagkagalit, pagkamuhi at pag-aaway-away ng mga tao. At katotohanan, dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay naging dahilan ito ng pagkagalit nila sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. At karamihan sa angkal ng kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano ay naghahangad na kayo ay kanilang maibalik sa pagiging di paniniwala, pagkaraan kayo ay naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sanhi ng kanilang paninibugho o inggit mula sa kanilang mga sarili. Mga alipin ng Allah, katotohanan na ang inggit ay maraming naidudulot ng kasamaan o piriglong mga bagay. At ang mga ito ay napakadelikado sa bawat individual, pati na rin sa komunidad. Kabilang sa mga ito ay ang pagtutol ng isang tao sa kung ano ang itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pag-aakala niya na hindi makatarungan ang pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga biyaya. Nakikita niya ang mga taong kanyang kinaiinggitan na di karapat-dapat na bigyan sa mga ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay di maaaring tanungin sa anumang kanyang ginagawa, subalit sila ay kanyang tatanungin. Kabilang sa mga ito, mga alipin ng Allah, ay ang pagka-question.
pagko-question ng isang tao sa karunungan at kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung papaano siya namahala. Na kung saan sa kabila ng lubos na kaalaman at karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng bagay, ang isang tao ay ko-questionin niya pa rin. Ko-questionin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang inggit sa ibang mga tao. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi sa mga inggiterong tao na di niya nagustuhan ang kanilang ginagawa. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sila ba ay namamahagi ng habag ng kanilang Panginoon? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang namamahagi sa kanila ng kanilang ikabubuhay sa mundong ito. At aming itinaas ang iba sa kanila ng higit kaysa sa iba sa mga antas ng katayuan upang kanilang gamitin ang isa't isa para sa paninilbihan. Ngunit ang abag ng iyong Panginoon ay higit na mabuti kaysa sa anumang yaman na kanilang pinagtitipunan. Kabilang sa mga ito, mga alipin ng Allah, ang inggit ay gumagawa ng galit at away sa pagitan ng mga tao. At ito'y sumasalungat sa pagiging pagkakapatid natin ng bawat Muslim. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Huwag kayong mainggit sa bawat isa at kayo'y maging magkakapatid o mga alipin ng Allah. Kabilang ho sa mga ito, ang inggit ay binubura nito ang maraming kabutihan na ginagawa ng isang tao. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al hatab. Layuan ninyo ang inggit dahil katotohanan na ang inggit ay kinakain nito ang mga kabutihan tulad ng pagkain ng apoy sa panggatong. Mga kapatid sa Islam, ang pagkakaroon ng inggit sa ating mga puso ay katunayan inilalagay nito ang ating mga sarili sa pag-question sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa pag-question sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa paglaban sa mga tao. At katunayan na ang inggit na sa ating mga puso ay walang maidudulot kundi kalungkutan, kapighatian at masalimuot na katapusan. Kumuha tayo sa kwento o kumuha tayo ng aral sa kwento ni na Iblis at Adan alayhis salam. Katotohanan, si Iblis la'natullahi alayhi ay kinaiinggitan niya si Adan at kinamumuhian niya ito. Si Iblis ay kinalaban niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa huli wala siyang natanggap kundi ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo niya mula sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta an kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Ang Allah ay nagsabi, o Iblis, ano ang pumupigil sa iyo sa pagpapatira pa sa isang nilikha ko mula sa isang nilikha ko sa dalawang kamay? Ikaw ba ay nagmamalaki o ikaw ba ay kabilang sa mga nagmamataas? Si Iblis ay sumagot, ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya. Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa putik. Ang Allah ay nagsabi, kung gayon,
ikaw ay lumabas dito o mula sa paraiso, sapagkat katotohanan, ikaw ay isinumpa at katotohanan ang aking sumpa sa iyo hanggang sa araw ng pagbabayad. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, mga alipin ng Allah, kasama ho ng pagbabawal sa atin na pag-uutos ay ang umiwas ho tayo sa inggit. Ang Islam ho ay ginabayan at tinuruan tayo ng paraan upang masolusyonan o magamot ang sakit na ito. At kasama sa mga paraan upang makaiwas tayo sa inggit, ito hong ating mga babanggitin. Una ay ang pagbati ng Mubarak o ang pagsabi ng Masya Allah sa lahat ng mga makita natin sa ibang mga tao o sa atin o sa ibang mga tao na mga nakamamangha o mga magandang bagay, dahil naiulat ni Abir bin Rabi'ah radiyallahu anhu na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang kahulugan, kapag makita ninyo o kung makakita ang isa sa inyo sa kanyang sarili o kanyang yaman o sa kanyang mga kapatid na mga bagay na ikamamangha, siya'y magdua o manalangin para dito ng barakah o biyaya. Isa rin sa mga paraan upang hindi ho tayo mainggit ay ang pagtanggap at pagkagusto na kung anumang ang pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na mayaman sa lahat ng bagay at kailanman ay hindi niya inaayawan ang mga humihingi sa Kanya. Kaya naman nararapat sa isang alipin na humingi palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob. At huwag niyang kainggitan ang mga tao sa mga binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga biyaya. Mga alipin ng Allah, para naman sa mga taong kinaiinggitan ay mayroong mga paraan upang makaiwas sa mga masasamang bagay na ito. At ang ilan ay ang mga sumusunod. Una, ang pagpapakupkup palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan ng mga taong nainggit. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri naffathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Sabihin, ako ay humahanap o humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng paglingap at pagpapakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway mula sa kasamaan ng anumang kanyang nilikha at mula sa kasamaan ng kadiliman ng gabi kapag ito ay tahimik at mula sa kasamaan ng mga taong taga-ihip ng buhol o mga salamangkero at mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay nainggit. Pangalawa, ang pagkakaroon ng takwa o pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sino man ang matakot sa Allah, ang Allah mismo ang mangangalaga sa kanya. At hindi kailanman siya pababayaan na kahit isang kisap mata lamang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Subalit, kung kayo ay manatiling matiisin at may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang masamang balak ay hindi makakapinsala sa inyo kahit ano paman. Katotohanan, saklaw ng kaalaman ng Allah
ang anumang kanilang mga ginagawa. At katotohanan, sino naman ang layuan niya, ang pagkakaroon ng takot sa Allah at malunod siya sa paggawa ng kasamaan o kasalanan, ay tiyak na ito ay madadatnan niya palagi ay ang masasamang bagay sa mundong ito, lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. At anumang dumating na sakuna sa inyo, ito ay bunga ng anumang kasamaang pinagsusumikapan ng inyong mga kamay. At siya ay labis na nagpapatawad. At hindi humaalis ang kasamaang ito na dumadapo sa atin o dumadapo sa kanila maliban sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nararapat ho sa isang Muslim na panatilihin niya palagi ang pagbabalik loob sa Allah at paghingi ng kapatawaran niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At magbalik loob kayo sa Allah, kayong lahat, upang sakali kayo ay magtagumpay. Pangatlo, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. At sino man ang magbigay ng kanyang tiwala sa Allah, sa makatuwid, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na para sa kanya. Katiyakang ipatutupad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kautusan. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakapagtakda para sa lahat ng bagay. At katunayan, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o ang pananalig sa Kanya ay isa ho sa mga pinakamalakas na paraan upang malayo ang isang tao sa anumang mga panganib o kasamaan. Dahil ang sino mang totoong naniniwala at nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakatitiyak siya na walang makapagbibigay ng kabutihan at nakakasama o di kaya makapagbibigay ng kapinsalaan sa kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. At kung ikaw ay dadatnan ng kapisalaan ng Allah, walang makakapawi nito maliban sa Kanya. At kung siya ay maglayon ng kabutihan para sa iyo, walang makakapagbigil sa kanyang pagpapala. Kanyang pinangyayaring ito ay maabot ng sino mang kanyang nais at sa kanyang mga alipin. At siya ay nagpapatawad ang maawain. Pang-apat, mga alipin ng Allah, ang hindi pagpansin sa mga inggiterong tao. Hindi siya titingin sa kanila. At huwag silang katakutan, magtiis o magtimpi sa anumang mga kanilang masamang balak o ginagawa. Ngunit sino man ang gusto niyang patayin ng apoy, ng inggit na ito, ay maging mabuti siya sa mga naiinggit sa kanya. Kanyang palitan ng mabubuting pag-uugali o ang mga mabubuting mga payo ang mga kasamaan ng mga naiinggit sa kanya. At lalo't lalo mamahalin niya ito o mamahalin niya ang mga taong naiinggit sa kanya. Katotohanan, ito ho ay kabilang sa mga nakakaalis ng inggit sa ating mga puso. At walang ang makakagawa nito maliban sa mga taong ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya hong sinabi, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Hindi magkatulad ang mabuting gawa at ang masamang gawa. Iwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Sanhi nito, siya na mayroong namabagit ang galit
ay magiging tila isang iyong matalik na kaibigan. Ngunit walang ginagawaran nito maliban sa yaong matiisin. At walang ginagawaran nito maliban sa isang nag-aangkin ng malaking bahagi ng kabutihan. Ang panglima, mga alipin ng Allah, at ang panghuli, ang pagbibigay ng sadaqah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Ang sadaqah ay binubura nito ang kasamaan o ang kasalanan. At katotohanan, pagbibigay ng sadaqah ay napakalaking epekto, mga alipin ng Allah, sa pagkawala ng mga masasamang bagay. Dahil sa kabila ng mga naiinggit ang mga tao, kaya't hindi huwag hong baliwalain, o sa kabila ng mga mayroong naiinggit sa kanya, kaya't huwag baliwalain ang pagbibigay ng sadaqah ng isang Muslim. Katakutan ho natin ng Allah at ating layuan o iwasan ng mga bagay na nakakapagpadulot ng sakit na ito o ang sakit na hasad o inggit. Ilingon ho natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang protektahan, bigyan niya tayo ng mga biyaya at kabutihan at kanyang kagandahang loob. Gayahin ho natin ang mga sahaba, ridwanullahi alaihim, ang mga at yung mga mabubuting mga naunang mga nasyon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. At yaong mga nagsirating pagkaraan nila na nagsasabing, aming Panginoon, patawarin mo po kami. At yaong mga kapatid na nauna sa amin sa pananampalataya, at huwag mo pong ilagay sa aming mga puso ang anumang hinanakit sa kanila. O aming Panginoon, tunay na ikaw ay mabait ang maawain. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله.